Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Lifting is a common task in many workplaces. Yet, many employers may not be aware of how to reduce the risk associated with lifting. Bending, reaching, and twisting while lifting can result in back pain. Handling heavy loads or repeating the same motions can also increase the risk of injury. Back injuries are painful and can be debilitating, not to mention expensive. The three principles of safe work are: keep the back straight, keep the load close, and avoid twisting. Implementing these three principles will help keep you safe while you perform all tasks, including lifting, whether you're at home, at school, or at work. To perform a load lift, assume a wide stance for stability. This allows the load to be directly under your center of gravity, which keeps the load close. Because the arms work most efficiently when the upper arm is maintained close to the torso, this also reduces physical stress on the shoulder. Test the load. Before lifting, get your head up to establish a safe posture of the spine with your back straight. Lift vertically, like an elevator, using your legs. The stance of the legs can be squared or staggered because both are balanced and powerful. Use the stance of your preference or the one that keeps the load closest to your center of gravity. Transferring loads from one location to another, like moving hazardous waste containers from a shelf to a cart, often presents a risk of twisting. Twisting, when combined with compressive force, can cause injury to the discs in the spine. Here we see an example of a worker using unsafe technique. He bends at the waist, rotates the torso, and reaches to access the box on the low shelf. He lifts like a crane with a rounded back while reaching. Safe lifting tips. How do you lift objects? Do you keep your back healthy? One of the biggest causes of back injury is lifting objects incorrectly. So the big question is, how to lift a light or heavy object safely? What is the recommended way to lift heavy weights? Of course, one of the common mistakes is rounding the back, which creates a serious risk of damaging the lumbar vertebrae. The deadlift is suitable for heavy weights. Keep your back straight. Hold the load as close to your body as possible. This principle is very important in lifting weights high. Variation: deadlift with arm support. Another option for lifting heavy objects is the squat. Here too, we must make sure to keep the weight near the body and keep the back straight. The erector spina muscles stabilize the spine. Another option is lunge with arm support. Resting the arm on the thigh directs the forces to the ground. Bend the knees and keep the back straight. This variation is like the squat, but with legs closer together. On the left, we see a movement that is not recommended because it creates ongoing damage to the lower back. On the right, we can see careful maintenance of a straight back.
it's too heavy, you'll need some help. You might want to ask a friend or use a moving dolly. Before you lift the box, clear a path and take note of any stairs or uneven surfaces that could cause you to trip. When you're ready to lift, stand with your feet shoulder width apart. Look straight ahead with your back straight and bend your legs to kneel and grip the box. Get a firm grip, then slowly lift up with your legs. Keep your back straight and push your body up and into a standing position. One of the most important things to remember is to let your legs do the work. Don't lift with your back. When you're ready to put the box down, bend your legs and kneel like you did when you lifted it. Keep your back straight, and once it's securely on the surface, release your grip and stand up. And now you have successfully lifted a heavy box. Payo ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sa 1,000 pisong bagong polymer banknotes, dapat buo ang hugis sampagita na transparent kumpara sa sinasabing peke na iba ang hugis. Sa tunay, aninag ang letrang BSP kapag tinapat ito sa ilaw. Sa letrato ng sinasabing fake na kumakalat sa social media, iba rin ang hugis ng transparent vertical window sa bandang kanan ng perang papel. Pwede ring sa Latin ang 5 tactile dots sa bandang ulo ng agila. Pero nilinaw ng BSP na wala pa silang natatanggap na reklamo ng peking 1,000 peso polymer bill. Tama po ang ginagawa na pagsilip-silip kasi po ang ating method or paraan ng pag-detect ng kahit anong pera, mapapel, plastic or polymer ay ang tinatawag na feel, look, tilt. Nilinaw din ng BSP na pwedeng tupiin ang bagong pera. As long as wag talaga nating sasadyain or intentional nating lulukutin. Kasi po yon ay nakakasira. Ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Feel, look, and tilt nitong 1,000 pisong bagong polymer banknote. Dapat buo ang hugis sa pagitan na transparent kumpara sa sinasabing peke na iba ang hugis. Sa tunay, aninag ang letrang BSP kapag tinapat ito sa ilaw. Sabi pa ng BSP, pwede raw tupiin ang polymer banknote pero huwag lulukutin. Ala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, busisiing mabuti ang perang sukli o ipinambayad. May 3 serye ng pera ang umiikot sa bansa. Ang New Generation Currency or NGC na inilabas ng Bangko Sentral noong 2010. Ang Enhanced New Generation Currency o ENGC na inilabas noong 2020. At pinakahuli ang 1,000 pesos na polymer banknote. Ayon sa BSP, upang malaman kung tunay ang hawak na pera, ginagamitan ito ng Feel, Look at Tilt Method o FLT. Magaspang ang tunay na pera kapag sinalat kumpara sa peke na madulas. Naka-emboss o nakaangat ang print sa tunay na pera. Ilan sa mga naka-emboss sa pera ang salitang Republika ng Pilipinas, mga disenyo tulad ng agila at lagda sa pera. Sa look method, makikita ang watermark sa pera o shadow ng portrait sa gilid. Ang kaibahan po sa NGC or ENGC ay may mga enhancements na pong inilagay sa ENGC. Katulad po nitong tactile marks. Ang tactile marks po ay yung pair or pairs of short horizontal lines. It denotes the denomination and at the same time, it is one of the security features which can be felt by our fingers. Another enhancement or another security feature to enhance the ENGC is the window security thread in the OVD patch or the OVD o optically variable ink. Sa advisory na inilabas ng BSP, inilathala ang mga security features ng bagong 1,000 peso bill. Kabilang na ang pagdama sa polymer substrate material ng pera, pag-tilt ng enhanced value panel nito at pagtingin sa iba pang feature tulad ng serial number, shadow thread at iba pa. Look method. So sa NGC, ano naman po ang dapat nating tingnan? There is here a blank space. Or sabihin na nating puti po, wala pong nakaprint. Pero, pag tinignan po natin sa liwanag, ganyan, makikita po natin ang imahe ng mga taong naka-imprenta dito. Para naman sa tilt method, kapag kinilatis ang windowed security threads, nagbabago dapat ang kulay mula pula hanggang berde at berde magiging asul. Ano naman po yung tilt method? Parang gumugulong yung bar. Kaya ang tawag natin dito, rolling bar effect.
para pong gumugulong, may linyang gumugulong. Babala ng BSP, may kaakibat na parusa ang pamemeke ng pera at oras na makatanggap o makahawak ng counterfeit money, dalhin agad ito sa pinakamalapit na bangko o police station. May binibigay na Know Your Money o KYM training ang BSP. So ngayong magpapasko, since marami po tayong cash transactions, so pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na pagtanggap po ng pera, tingnan mo naman. Always check the bank notes that you are receiving. Baka mamaya, happy ka, akala mo may 1,000 ka, yun naman pala ay peke. Ugaliin po nating i-check ang perang ating hinahawakan and at the same time, yung atin pong gagamitin sa pagtransact. Huwag lang natin basta tanggapin at itago. No? Kung makaka-experience po kayo ng mga ganito, tawagan niyo po kami, bagamat kami naman ay naka-alerto na kung sakasakaling ganito sa mga ganitong uri ng sitwasyon. What's up mga tol? Si Doc Otap ito. Today ay mag-review ulit tayo ng isang product, ang Fake Money Detector. Sa panahon ngayong quarantine, nauuso sa atin ang mga pagtitinda gaya ng mga online selling. Mapapansin natin, pag may nagbayad sa atin or habang nagbibilang tayo ng pera, minsan may mga kaduda-dudang itsura ng ibang perang papel. Parang itsurang peke. O minsan naman ay masyadong makinis o masyadong magaspang. Minsan medyo nag-iiba ng kulay. Hindi tayo sigurado kung totoong pera ba ito o baka peke na. So ito, may nabili kaming fake money detector sa Shopee. Ang pangalan niya sa Shopee ay UV Light Money Detector Checker Practical Counterfeit Big. Nagustuhan siya ni Mrs. kasi may built-in ruler siya na magagamit nila sa molecular biology lab. Sige, subukan na natin kung paano siya gagana. Una, saksak nyo. Then on nyo. Makikita nyo, may UV light siya sa taas at sa baba. Pag nilagay nyo yung totoong pera, magfo-fluoresce siya or makikita nyo na may mga hibla-hiblang neon lights sa perang papel. Sige, subukan natin yung ibang pera dito. Hanapin natin kung may peke. So, lahat ito totoo, walang peke. Ngayon, subukan naman natin kung anong mangyayari kapag fake money ang nilagay natin. So makikita nyo, walang nagpo-fluoresce. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Nginat-ngat nung aso yung pera.
Pwede pa ba palitan? Sila ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP! 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 Bigyan ng sagot, please! Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829/2014, may 3 pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang 3 S: size, signature, at security threat. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan.